Good morning mga kaibigan, especially sa aking subscriber, marami pong salamat sa inyong suporta. Sana ipatuloy nyo pa rin suportahan ang aking channel. Ngayong araw ay gagawa po tayo ng RC boat na gawa sa recycled material. Yung pong nakikita, yan, TV na yan ay may material yung dana, tinatawag na diffuser. Usually tinatapon na lang yan sa mga basura. Gaya ng tulad ko, technician. Ngayon, naisip ko gawin nating bangka. Subukan ko siyang gawing bangka. RC boat. Ang diffuser po na yan ay flexible yan na plastic. Matibay din. Sa tingin ko ay mainam din siyang gawing materialis sa paggawa ng hull ng bangka. Ayan po. Babaklasin muna natin. Yun. Frame. Yan. Yung polarization film. Hindi natin gagamitin yan. Ano yan malambot. Baka sa next video o ano pwedeng gawin natin dyan. Ito ang kailangan natin. Yan yung diffuser. Sa loob ng screen ng LED TV. Yan. Makita. Yung nakikita, di ba? Ano yan? Flexible. Pero matibay po yan. Subukan natin gawing bangka. Gawa muna tayo ng plano. Yun, ayon po sa specs ng thruster ay maaari siyang gamitin sa 30 to 50 cm na hulls. Gagawa ako ngayon ay 45. 40 to 45 cm. Gawa muna tayo ng plano. Ito yung magiging bangka natin. Ito yung sukat. Ayan po, ito yung magiging bangka natin. So, ang haba niyan ay nasa 40 to 45 cm. Ayan po. 40 to 45 cm. Ayan, bakit mas mahaba? Kasi bala ko niyan, sakali mag-upgrade man ng makina, medyo maluwag na yung loob. Kasi prototype po ito, hindi ko alam kung maganda bang takbo niya, mabilis o matulin. Just in case na mag-upgrade ng makina, may spare, may space pa para sa mas malaking makina o kaya mas malaking thruster. Kasi hindi ko pa susubok yung thruster na to. Yan naman po, ang lapad natin ay nasa 12 to 15 cm ang lapad. Yan po mga kaibigan, yan ang plano ng magiging project natin na RC boat, V-hull, jet boat pala. 10 to 12 to 15 cm lapad. Ayan po mga kaibigan. Ito ay polarization film doon sa LCD. At ito naman ay itong gagawin kong materials, itong diffuser, ang plastic na to. Flexible naman siya. Subukan natin kung pwede. Gawa sa recycled material yung ating gagawing bangka.
magiging pattern. Ito ngayon ang magiging pattern natin. Ito. Okay. Ngayon po mga kaibigan, tapos na yung ating bottom part ng ating hull. Ngayon naman ay para sa kanyang ribs. Pero bago yan, sukatin muna natin tong hardware, battery, tsaka yung thruster. Para importante po yan kasi baka tumama dun sa paglalagay natin ng battery. Kailangan kasi yung mabibigat ay nasa pinakabandang ilalim talaga para balance ang magiging bangka natin. Ayan po. So, bigay na ako ng allowance para sa pag-upgrade ng makina or thruster para meron siyang allowance. Ayan.
Ngayon po, na-cut na natin yung ating panggit ng ribs. Trim na lang natin yung angle dun sa may taas. Yun kasi yung papatungan ng ating taas o yung takip. Trim muna natin. Yan. Tapos isukat. Yun, sakto. Ngayon naman, yung bandang unahang ribs. Galing din yan sa pinagputulan kanina doon sa una nating ginawa. Medyo nag-trim lang ako ng angle ng kanyang pang-ilalim kasi medyo matulis na yung sabay bandang unahan eh. Kaya nagbawas tayo ng konti para sumakto doon. Yan. Ngayon naman, sukatin natin tong lapad, taas at ng haba ng ating thruster. Yun, kasi maglalagay tayo dyan ng plate or yung flat bottom nya para dun sa thruster mounting. Okay po.
Ngayon naman po para sa ating sidings or yung panggilid ng ating vihal. Una, sinukat ko kanina yung taas dun sa mga ribs, tapos yung haba. Ayan. Bali dalawa po niyan ang gagawin natin. Yun. Ayan po, matapos ko nang i-trim tong sidings natin. Bali, pinagdikit ko lang po yan ng masking tape yung dalawa para pantay sila bago sila tinrim ng grinder. Para pantay po, balance, pagkakatabas. Yan po. Yun, natapos na ang ating sidings, naidikit na rin po natin at ang sunod natin gagawin ay ang dito sa unahan. Paglalagay nga tayo ng support or vertical support para sa impact.
ay hindi siya basta-basta magbe-bend. At saka kakapitan na rin ng epoxy kasi kailangan natin mas matibay dyan ng sa unahan kasi lagi yan yung minsan mga nababangga ganun, kaya kailangan mas matibay yan. Yan po. I mean shout out pala dito sa ating kumpare si paring Radley Staub, tsaka sa Team Lady Jody, Sir Darius Salandana, at sa kanyang hineting magaling na hinete na si Kian De Los Santos. Yan po, shout out po sa inyong mga sir. Sana'y patuloy nyo pa rin suportahan ng aking channel at sa ating ding mga viewers. Pindot na lang po dyan ng subscriber button, like and share na lang din po. Maraming salamat sa inyong suporta.
Yan mga kaibigan, tapos na rin po yung lower part ng ating bangka. Saan pong gagawin natin ay yung top cover. Yan, ang ginawa ko lang po ay tinrace ko lang yung contour ng ating lower part ng ng bangka. Tapos lalagyan ko siya ng guhit kasi hahatiin ko po yan. Kasi medyo curve kasi yung gagawin kong cover ng o pang itaas na cover ng ng bangka. Tapos yan. Medyo tiyaga lang sa pag-trace ng paghiwa ng cutter. Pero madali naman yan, mga isa dalawang guhit lang, madali namang putulin yung plastic na yan. Yan, binibend lang siya mo. Yan, ganyan lang yan kadali. Yan, ganyan lang, tiyaga-tiyaga lang mga kaibigan. Yan, tapos na rin po mga kaibigan. Cut na natin yung pang ibabaw at tapos na rin po tayo sa pang ilalim. Ngayon ay mag-epoxy na po. Balang ginamit ko po yung Bostik epoxy. Try ko lang po siya. Medyo mura lang po yan, nasa 95 lang po yan. Ganyan lang po ang pag-epoxy. Medyo tiyaga lang mga kaibigan kasi medyo messy. At ganoon talagang all-purpose epoxy. Lahat yan, ang mga kanto, mga gilid, kailangan po yung epoxyhan. Kailangan siguraduhin yung walang bula, walang kang na mess na kasi dahil kung hindi magkakaroon niya ng tagas. Kaya kailangan silyado po lahat. Yung epoxy po ay pampatibay para malakas ang kapit at waterproofing na din. Hindi mga singit-singit diyan, yung mga pinagdugtungan ay hindi pasukin ng tubig mga kaibigan. Sa nga pala ginagamitan muna yan ng mga cyano acrylate na pandikit for temporary. So pagdikitin mo siya ng temporary, pero ang talagang pandikit dyan na ginagamit po namin sa paggawa ng bangka ay ang all-purpose epoxy, tulad ng inyong nakikita mga kaibigan. Ayan, lahat ng kanto-kanto, mga pinagdugtungan, kailangan po yung epoxyhan lahat. At maghihintay ka lang po ng mga 3 o 5 oras bago siya matuyo. Medyo matagal po kasi ang epoxyhan matuyo Pero pag natuyo naman mga kaibigan, talagang solid, parang bato. Yan, tapos na po mga kaibigan. Tibay na. Talagang okay na siya. Tapos sunod na gagawin ay maglalagay nga pala ako ng palaman o stuff dito sa bandang unahan niya ng styro. For support na rin sa mga impact, para magsisilbi siyang absorber ng impact o shock absorber o damper. At dagdag na rin buoyancy para just in case na magkaroon ng pinasok ng tubig, matanggal yung takip, lutang pa rin yung bangka. Kasi yung plastic na yan medyo dense, mabigat, hindi siya nalutang sa tubig. Kaya pag pinasok ng tubig yan at wala kang floating, baka lumubog, di mo na makita ang bangka. Kaya yan, dagdag buoyancy para lutang pa rin yung bangka mga kaibigan. Kaya lagyan ko siya ng styro stuff sa loob. Yun, matapos matuyo ang epoxy mga kaibigan, simulan natin na gawin ang dito sa may upper part. Medyo tricky ngayon dito, medyo mahirap na kasi ang magdikit dito pag medyo sa taas na, pasarado na kasi yung bangka. Paunti-unti lang, lagyan mo lang ng epoxy, ng pandikit, cyano acrylate. Yan, medyo matagal at mahirap kasi yung proseso na yan pag dyan na sa taas. Temporary lang naman yung cyano acrylate. Mamaya po ay may gagawin pa ako dyan para sa epoxy. Yan.
lalo yung mga kanto at mga medyo bend, medyo mahirap po yan. Medyo taga lang mga kaibigan. Tapos yan yung ginawa ko, ginrinder ko po para magkaroon siya ng butas sa pinakagilid. Yan, didikit ko muna siya para mapwesto, tapos saka ko siya lagyan ng butas. Yung butas na yan, dyan ko kasi idadaan yung all-purpose epoxy, pas lalong tumibay. Yan, lalagyan ko na ngayon ng epoxy yung mga ginawa ko siyang butas-butas. Yan. Pag natuyo naman yan mga kaibigan, yung mga natitira pa, grinderin ko ulit at lalagyan ko ng epoxy para, kasi di mo kasi maisasabay na epoxy na kasi wala kang pagdadaanan ng epoxy. Yun ang ginawa kong proseso. Ngayon, sa mga viewers natin dyan na may mga idea kayo, magandang proseso o kaya mga nalalaman, pwede nyo namang i-share sa comment section. Mag-comment na lang po kayo dyan na mga dagdag kaalaman kung ano pa ang magandang gawin at mga maisasuggest nyo mga kaibigan. Open naman po yan. Comment lang po kayo sa ating comment section dyan sa baba. Maraming salamat. Yan po, epoxy na natin. Yun, pagkatapos na natin ma-epoxyhan yan mga kaibigan, ang ginawa ko po ay lalagyan ko ng masking tape yung epoxy. Kasi minsan nahahawakan dahil basa pa, dahil mag-epoxy pa sa kabila. At the same time, yung epoxy na pinahig ko dyan ay mananatili lang dyan sa may part na pinag-epoxy mo, hindi siya magdi-drip. Tapos ang gagawin ko po dyan sa pagpapatuyo ay pataob para hindi siya bumaba, hindi siya mag-drip pababa doon sa pinaka lower part ng bangka. Pataob po ang position ng bangka para sa pag-cure ng epoxy. Para yung epoxy ay kumalat lang doon at dumikit doon sa may cover natin, sa may upper section. Ayan, nalagyan ko rin ng ang masking tape. Yan po ang purpose niyan. Bakit ko nilagyan ng ano. At huwag natin kakalimutan, tulad niyan, ganyang position ang pagpapatuyo. Hayaan mo lang siya dyan ng mga at least 5 oras. Ayan, tapos na mga kaibigan. At nag-epoxy na rin po ako dito sa may gitna sa pinagdugtungan. Kung nyo pong nakikita, hindi ko na kasi na-i-video yun ang pag-epoxy ko. At sunod, yung mga excess na epoxy, yan, ano na lang natin, sa sander na lang. Medyo mahirap pong mag-sander, medyo matigas po kasi yan kung meron kayong grinder, yan pwede mong gamitin o kaya kung ano pang machine. Pero pwede rin mano-mano, kaya lang tiyaga lang mga kaibigan. Yan talaga, yan. Huwag masyadong madiinan kasi plastic po yan Ang ano mo lang dyan, yung mga excess na epoxy ay matanggal. Yan, yan po mga kaibigan. Yun, sunod ko po ginawa mga kaibigan ay nag-cut ako ng piraso ng plastic. Bali dinoble ko po siya sa may bandang likuran kasi yan na rin ang magiging hangganan ng ng takip o kumbaga yun ang kadugtong ng takip. Bali para mas matibay po yun sa may bandang likod. Yan. Mamaya makikita niyo po kung paano ang prosesong ginawa ko. Dikit mo muna ng cyanoacrylate. Ayan. Yan po mga kaibigan. Pagkatapos naman po yung kinat ko na po yan ng grinder yung hindi ko na rin kasi na-i-video yun nakalimutan ko pong i-record. Yan ginagawa ko ngayon ay naglalagay ako ng support. Bali mga ilang layer po yan na piraso ng plastic yun sa may bandang kanto kasi maglalagay ako dyan ng canopy yung kanyang takip, tapos yung lock na rin maglalagay kasi ako ng magnetic lock kaya kailangan matibay po yan kasi pag di mo nilagyan niya ng suporta nagbe-bend po yan pag nadiinan at baka mag-crack pa po. Kaya ginawa ko, lagyan ako ng parang beam niya or support niya. Ayan po, mga ilang layer yan, mga siguro mga 5 layer para mas matibay. Panay cyanoacrylate lang po ang gamit ko dyan. Ayan na po, nailagay ko na rin po yung kanyang top cover, hindi ko na rin na-i-video ulit. Ayan, i-sander ko na. Nag-cut lang po ako niya ng flat na plastic katulad ng ginawa kong proseso. Una sinukat-sukat,
sa kinat din ng cutter. Ganun lang din po. Hindi ko lang na siya na i-video. Ayan, handa na po para sa cleaning. Sunod ko naman gagawin ay maglalagay po ako ng another support po dito sa may bandang gilid ng kanyang takip or yung kanyang canopy. Kasi nagbe-bend po yan eh. Pero dinoble ko na rin po yan yung yung dodoblehin ko pa rin yung pinakagilid takip para hindi siya basta-basta mag-bend o kaya mag-crack. At naglagay din ako ng yan, yung suporta. Yun yung nakikita mga kaibigan. Medyo mahirap lang po ang pagdikit dyan eh. Medyo tricky lang po. Ayan. Kabila din. Lagyan ko rin po. Minsan kasi ma-accident mahawakan, nadidiinan. Pag wala kasing support, maaaring mag-crack siya. Pero pag may ayan, support dyan. Depende na sa inyo kung damihan nyo siya o ano. Sa akin kasi isa lang nilagay ko kasi medyo masikip yan sa hardware. Ayan. Yan, ginawa ko na rin yung magiging takip niya. Dito ako nahirapan mga kaibigan. Kasi curve yan eh. At yung plastic na yan, nahihirap i-curve. Medyo stiff kasi yung klase ng plastic na yan. Hindi siya basta-basta na i-curve lalo pag maiksi lang. Yan. Ang ginawa ko dyan ay pinutol-putol ko muna. Nagsukat lang ako sa bawat gilid. Tapos dinikit ko ng packing tape na yan para dyan na siya steady. Para sa pagdikit mo ay yun na yung position niya. Dyan medyo mahirap na lang din sa takip mga kaibigan. Yan po mga kaibigan. Halos patapos na po yung takip. Pati yung sa pinaka top ng cover niya. Kung yun po napapansin mga kaibigan, naglagay din ako ng vertical support. Para mas matibay po, hindi siya basta-basta magbe-bend yung takip po natin. Ayan po. Ayan, dinikit ko na siya. Lalagyan ko pa rin ng epoxy yan pag natapos ko na sa ilalim. Ngayon dito naman tayo sa kanyang canopy. Kung nyo po napansin kanina, yung motor at yung thruster nakakabit na. Hindi ko aksidente ko kasing na-delete yung video na ang pagkabit mountain ko ng thruster kaya wala na akong video kaya yun nakita nyo nakakabit na po siya. Sa part 2 po inyo pong makikita kung paano ko minounting ibang mga hardware at pagpintura etc hanggang sa finishing. Ayan po. At para po sa mga bago lang dito sa aking channel, paki-subscribe naman po papindot naman po ng subscribe button, like and share. Marami pong salamat. Ayan po. Abangan nyo po ang part 2. Maraming salamat sa panonood. Thank you.